po, grabe na talaga ang administrasyong ito. Senator Bato de la Rosa ay sinalakay. Talagang they are really desperate for Bato de la Rosa. At heto, breaking news. Si Bongbong Marcos at itong si John Vic Rimulya nag-away na. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at pag-uusapan po natin ngayon, matindi ito, na itong si Senator Bato de la Rosa ay sinalakay ang kanyang bahay di umano dyan sa Angeles. Yan, pag-uusapan natin yan kasi po, grabe na talaga ang administrasyong ito. Talagang they are really desperate for Bato de la Rosa na mapunta sa ICC. Mamaya, pag-usapan natin yan. Importante yan kasi alam nyo naman, itong si Senator Bato, nakasalalay po sa atin ang sobereintiya ng Pilipinas. Ibig sabihin, wala na pong respeto ang administrasyon na ito sa ating lahat. Dahil meron pong isusuko na Pilipino sa mga dayuhan. That is very a big insult to us. Okay? Pag-usapan natin yan mamaya. At heto, breaking news. Si Bongbong Marcos at itong si John Vic Rimulya nag-away na. Heto, ano kaya ang pinag-awayan ng dalawa? Mamaya, ipapakita ko yung balita na yan at itatalakay rin natin yan. At heto pa, pag-usapan natin itong si Senator Marcoleta, no? In interview ng media. At meron po siyang sinabi patungkol kay Erwin Tulfo. Okay? Kasi naman itong si Erwin Tulfo, siyempre, sablay naman ito. Ito yung tipong senador na galing-galingan pero wala namang laman yung utak. Okay? Alam naman natin kung ano yung background ni Erwin Tulfo, di ba? Yan ang pag-uusapan natin mamaya, no? At pag-usapan din natin ang trust rating ni Bongbong Marcos na nagkaroon po ng reaksyon itong si Attorney Harry Roque. Bakit bumagsak si BBM? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi na ito. Bago ang lahat, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Makatulong kayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Para updated kayo lagi sa ating mga trending na mga balita. Libre lang mag-subscribe, walang bayad yan. So heto, simulan na natin kaagad. Kasi po, kanina, hinanap na nila si Bato. At pinuntahan raw nila yung kung saan nakatira si Bato. Hideout raw yan ni Bato. Ito, panoorin ninyo kasi nakakatawa po itong mga PNP na ito o mga CIDG ba ito o mga NBI. Nakakatawa po sila. Ito. Sinalakay ng pinagsamang puwersa ng NBI at PNP-CIDG ang isang bahay sa Angeles City, Pampanga. Pinaniniwalaan daw itong hideout ng tinutugis na si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa Barangay Balibago, mag-aalas sa isang umaga kanina nang makipag-ugnayan sa kanilang mga otoridad para sa isasagawang law enforcement at search operations. Hinahanap raw sa isang subdivision doon ang sasakyan. Yan makikita mo isang unan, meron pong katre, ayan, yung kortina medyo parang ano lang yan hindi luxurious, parang isang habo lang yan pero kung totoo bang hideout na yan, parang ordinaryong bahay lang yan, no? So tingnan lang natin, mamaya mayroon tayong komentaryo dyan. Nagsilbing backup vehicle nung sumakay si De La Rosa sa kotse ni Senator Robin Padilla, paalis ng Senado noong May 14. Hinahanap rin daw sa lugar ang isa pang pick-up vehicle na pag-aari umano ng isang Lakay Carino na tsuhin daw ni Senator Padilla. Bigong makita roon ng senador at ang mga hinahanap na sasakyan. Samantala, binawi na ng PNP Firearms and Explosives Office ang lisensya at registration ng mga baril ni De La Rosa. Ayon sa revocation order, 117 baril ang nakapangalan kay De La Rosa. Agad-agad pinasusuko ng mga pulis ang lisensya ng mga ito. Una nang hiniling ng NBI ang license revocation matapos ituring na armado at mapanganibang senador. Tinutugis ngayon si De La Rosa para isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity of murder. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa... Okay, so ayan na po, sinalakay si Senator Bato. Ito lang yung comment ko dyan. Ang CIDG, hindi ko maiintindihan kung saan sila nakakuha ng information na yan po ang hideout ni Senator Bato. Hindi ko lang rin lubos maisip kung bakit naman dyan pa talaga ang napili nila na hideout ni Bato. Kasi po, si Senator Bato, sabihin ko sa inyo mga taga-CIDG o yung mga NBI, PNP, hanap kayo ng hanap ni Bato, di ba? Ang sa akin, baka nakalimutan ninyo na itong si Senator Bato de la Rosa was once as Chief PNP. At sundalo ito. Okay? So, syempre, alam yan ni Senator Bato de la Rosa kung ano yung mga galaw ninyo. Ika nga, kumbaga, Bato is 10 times away o 10 times ahead
sa inyong mga pinag-iisip dyan si IDG. Ito ha, ito, opinion ko ito, analysis ko ito ha, hindi nyo mahahanap si Bato. Oh, yun lang. Mahirap yan. Kasi alam ni Bato ang proseso niyan. Paano gagamitin ang mga intelligence, sino yung mga taong dapat questionin kung saan si Bato, ano ang mga posible ninyong gagawin through technology. Oh, kasi ako, si Bato, alam niya lahat yan. For sure, si Bato, ang kanyang mga cellphones, lahat niyan, naka-off yan lahat. Hindi ako maniniwala na, kasi alam natin yan eh, kasi yung ano pa lang, yung telepono natin, malalaman yung MAC address niyan. Meron yung MAC address. Oh, yung IP address nga. Oh, MAC address, IP address, malalaman yan kung saan. So, hindi yan gagamit si Bato ng telepono. At isa pa, hindi yan pupunta si Bato sa kanyang hideout. Predictable. Kapag ganyan, pupuntahan yung mga kamag-anak ni Bato, hindi yan mangyayari. Hindi yan maiisip ni Bato. Alam yan ni Bato. Si Bantag nga, di ba? Si General Bantag hanggang ngayon, puro lang sila haka-haka na, si Bantag nandito, nandyan, nandito. Pero wala naman, hindi naman nila nakita. Itong mga dating mga nagtatrabaho sa mga kapulisan, sa mga authorities, kapag yan ay nagtago, ang hirap yan. Yun ang masasabi ko dyan, ang hirap yan. Ako sasabihin ng mga media, sasabihin ng mga dilawan, sasabihin ng mga loyalista na si Bato raw ay lumabag sa batas, nagtago sa batas. Bobo ba kayo? Yun lang ang masasabi ko. Si Bato, ano yan? Very dedicated yan sa flag ng Pilipinas. Binuhis niya ang kanyang buhay bago siya naging senador. Okay? He loved the Philippines. At isa pa, loyal yan sa bansang Pilipinas. Ngayon, kung ang question is, magpapa-aresto ba siya sa kamay ng mga otoridad sa bansa natin ngayon? Hindi. Why? Because alam naman natin ang ano po yung ugat nitong problema na ito. ICC. Ang ICC po ay dayuhan yan. Iba yung batas ng ICC, iba yung batas ng Pilipinas. Insulto naman siguro sa atin yan na magpapahuli ka. Naiinsulto na nga tayo sa nangyari kay Tatay Digong eh. Di ba? Kaya I believe Bato will not come out unless siguro kung hindi na si Bongbong Marcos ang presidente. Yan ang analysis ko dyan, ha? Kasi, halata naman, sir. Kaliwat kanan, kaliwat kanan ng mga kaalyado ni Duterte, lahat naman, kinakasuhan. Attorney Harry Roque. Ngayon naman, may plano na naman sila kay Robin Padilla. Nakakatawa nga eh. Kaya, no wonder, ikaw, Bongbong Marcos, bababa talaga yung rating mo. Di ba? Hindi mo mabiblame ang taong bayan. Bakit sila galit sa iyo? Imagine that one from -3, naging -15 ka na sa trust rating. That means a lot. Bongbong Marcos. Now, itong ginagawa nila kay Bato de la Rosa, lalong bababa yung rating ni BBM. Kahit araw-arawin mo pang mamigay ka ng bigas at ayuda. Hindi yan ang solusyon, BBM, natataas yung rating mo. Magtrabaho ka kasi, sir. Wag puros pa-epal, wag puros pakitang tao, plastika eh. Stop politicking. Di ba? Lagi mong inuuna eh. Kaya nga, itong pangalawang video na ipapakita ko sa inyo, inis na itong si BBM. Daw, di umano ha? Inis na siya dito sa mga gusto niyang ipakulong. So, tama talaga yung sinabi ni Senator Amy Marcos na arestuhin si Bato at all cost doon sa nangyari doon sa Senado, di ba? Kung maalala ninyo, binanggit yan ni Senator Amy. Wala nang pakialam kung sino yung magurgor dyan sa loob ng Senado, basta si Bato arestuhin. Ganyan ka-desperado si BBM. Kasi ang layunin niyan, no? Ang pulot dulo niyan, bakit dinamay na si Bato dyan sa AGK ni Duterte? Para si Bato de la Rosa, kapag mahuli yan sa ICC, hindi na yan makabalik dito sa Pilipinas. At kung hindi na yan makabalik dito sa Pilipinas, ang mangyayari niyan, pagdating ng impeachment na botohan, hindi na makaboto si Senator Bato. Hindi niyo ba inisip, BBM, na kahit hindi makaboto si Senator Bato, mananalo pa rin yung mababasura pa rin ang impeachment na yan?
Kailangan ng 16 votes. Sa tingin mo, aabot ng 16 votes yung impeachment na yan? Hindi. Na kung hindi yan si VP Sara may impeach, si VP Sara ay maging presidente ng Pilipinas. Kaya galit na galit siya ngayon kay John Vic Remulla. Nag-away na raw silang dalawa. Oh. Nag-away na raw silang dalawa. Gusto na raw niyang palitan itong si John Vic Remulla. Oh, may video akong ipapakita. Gusto na raw niyang palitan kasi si Roque hindi na aresto. Si Zaldico hindi raw na aresto. Si Bato hindi raw na aresto. Si Atong Ang hindi raw na aresto. Kaya galit na galit raw itong si BBM ngayon kay John Vic Remulla. Gaano yan katotoo? Ito po ang balita patungkol dyan. Panoorin ninyo. Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla at umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC, si Charlie Atong Ang na tinuturong mastermind sa missing Sabongeros case, si former Duterte spokesperson Harry Roque na wanted dahil sa Pogo fiasco at si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood control scandal. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benher Abalos. Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla. Manatiling nakatutok sa... So, yan po ang ngayon ha. Yan po ang trending na usap-usapan. Ako naniniwala ako dito sa informant ng Billionaire News. Totoo yan, totoo yan. Ako paniniwala ko yan, opinion ko ito. Totoo na si Bongbong Marcos inis na dito kay John Vic Remulla. Ito lang masasabi ko kay John Vic Remulla. Sir, John Vic Remulla, kung ako sa'yo, sir, bumitiw ka na sa pwesto na yan. Kasi, pagdating ng panahon na hindi na si BBM ang presidente, baka ikaw madadamay ka pa kapag kakasuhan si BBM. Kasi ang daming nilabag ni BBM sa konstitusyon natin eh. Yun lang masasabi ko, sir. Baka nakalimutan mo, John Vic Remulla, na itong si Bongbong Marcos, traidor to na pagkatao. Budolero to na pagkatao. Bakit ko nasabing traidor? Look at what happened to Attorney Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez, nung panahon ng kampanya ng 2022, naalala ko pa, grabe ang tulong ni Attorney Vic Rodriguez, ni BBM. Halos araw-araw si Attorney Vic Rodriguez ang humaharap po sa mga batikos ni BBM. Oh, grabe yung ika nga siya yung anong tawag doon? Tagasagot ni BBM sa mga batikos. Maligal man yan o hindi legal. Si Attorney Vic talaga. Pero anong ginawa niya? Kahit malakas ang kanyang ambag sa pagkapanalo ni BBM, anong ginawa? Tinanggal. Ganun lang kasimple. Kaya traidor yan si BBM eh. Another example, si VP Sara. Siya ang pinaka number one reason bakit nanalo itong si BBM. Tinulungan niya si BBM na tumakbo siya bilang Vice President. Pinuntahan pa ni Senator Amy at ni BBM doon sa Davao para suyuin si VP Sara na maging tandem. Para at least naman yung mga supporters ni VP Sara ay boboto rin kay BBM. And yet, that's one of the reason why nanalo itong si BBM. Okay? Tapos, anong ginawa niya? Anong ginawa niya kay VP Sara? Di ba? Kinontra niya ng kinontra. Alam naman natin eh. Yang mga nangyari ngayon sa House of Representatives na inaatake si VP Sara ng mga congressman doon, utos yan ng Malacanang. Utos yan. Kasi, alam naman natin at that time na si BBM, pinsan yan ni Martin Romualdez. So anytime, Marcos could have commanded Martin Romualdez na, trabahoin nyo yan. Kasi delikado yan kapag mapresidente yan sa 2028. So yun ang yun ang silbi analysis ko dyan. At eto pa ha, si former President Rodrigo Roa Duterte, pinalibing niya ang tatay ni BBM na si Marcos Sr. Nagpapasalamat pa nga si Ferdinand Marcos kasi pangarap nila yan na malibing sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Sr. Halos lahat ng administrasyon na nagdaan, hindi malibing-libing itong si Marcos Sr. Ngayon, yung clamor ng mga supporters ni Marcos Sr. na mailibing siya, pinagbigyan ni former President Duterte. Nilibing niya doon for a major reason. Kasi raw, sundalo itong si Marcos at pasok yan sa mga requirements na mailibing siya sa libingan ng mga bayani.
So, ang mga dilawan at that time, ano sila? Galit na galit. Bakit nalibing si Marcos doon? Si BBM naman, malaking pasasalamat niya at that time na ginawa yon ni Tatay Digong. Now, ngayon, ano yung ganti niya? Ano yung sukli niya kay Tatay Digong? Pinakulong niya sa ICC. Hinayaan niya ang ICC makapasok sa Pilipinas through the Interpol at doon dinala sa ICC sa Hague na walang sapat na legal process. Mantakin nyo, ganyan siya katraidor si BBM. Kaya ikaw, John Vic Rimulya, wala ka. Akala mo, ano ka? Akala mo, John Vic Rimulya, ikaw ay ikaw ay aalagaan ng presidente? Wag kang mag-ingat ka. Learn from the history of what BBM did to his kaalyado. Yan lang ang ipapayo ko sa iyo. Okay? Ito naman, panoorin naman natin itong awayan sa Senado. Alam naman natin itong si Erwin Tulfo, galing-galingan. Akala mo na magaling siya sa batas. Nakipag-away ka pa, ha? Nakipag-kompetensya ka pa kay Senator Marcoleta na batikang abogado ito, tapos ikaw, ano ka lang? Ha? Ano ka lang? Newscaster? O radio commentator ka lang? Makipag-debate ka rito? Ito po. Tingnan, pakinggan ninyo ang banat ni Senator Marcoleta. Erwin, sir, na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanyang sinisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niya may makulong. Ganun ba? Because that argument can cut both ways. Parang tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga Ano talaga? Demonyo talaga itong si Erwin Tulfo. Para sa akin, that's my own opinion. Kung sabi niya, tuwang-tuwa siya na mayroong makulong sa kanila, ganun na yan. Ganun na rin yan. Mga hipokrito yung mga taong yan, eh. One of these days, makarma yung mga taong yan. mamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Pero ganun po bang intention, sir? Para po sa possible na makulong o wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. Ako dyan, hindi papayag ang minority dyan. Kasi hindi papabor sa kanila eh. Pero kung papabor yan sa kanila, if they have the political gain about that, pinayagan na yan. Di ba? So lahat, dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Kaya talagang gigil na sila. So, pwedeng lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon na pag-usapan namin, naku, kamumusong ko pa lang, talagang akala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may mic. Sila pala yung, ang iisipan pa lang nila, ganun eh. Kami wala kami iniisip na ganun. Pero kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa session? Tsaka na natin pag-usapan niya kung mag-a-apply nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion. Pero saan originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatanda yun. Yung mga marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, May 11 yun ha. Yung minority, kapagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Nakita ko nagbiro pa nga ako eh. Mga posing, mukha kayong malagi kayo lahat. Ba't ang pupula ng... Alam niya na ibig ko sabihin. Kaya kamusap ko nila. At nung i-propose ko yun, isip-isipin mo kahit na mapupula, biglang dito magbukagat. Talagang binabantayan na parang is there something spectacular? Yun ang problema. Bakit parang napaka-special sa inyo? Parang bakit takot na takot ka ba kayo? Na-amend natin ito. Ayaw ba ninyong i-take advantage sa modern technology? Ano ba tayo? Panahon pa ba tayo ng medieval age? Andito na yung technology. At sisihin natin ng COMELEC. Kayo naman. Pati internet, ginagamit na ninyo. Kasi di ba magbibigay ng special favor sa ibang senador? Kasi kayo able... They could say that. Pero wag dapat silang mag-speculate. Payagan muna nila yung aming trabaho, deliberative body, parliamentary body. Ang problema, kayo alam niyo, meron isang dyan, tatayo. Pag in-interpolate mo, tatakbo. Kung ngingiti ka, kilala mo, di ba? You're referring to... Ikaw na, kilala mo sila. Tatayo siya. Pag gusto mo siyang interpolate, tatakbo siya dun sa lounge, o kaya aakyat siya, at ang karamihan mong ginagawa, pupunta siya sa inyo. Interview rito, interview doon. Hindi po ganun ang Congress.
Hindi po ganun ang Senate. Either nakidebate ka, kung ayaw mo makipagdebate, you have no right to become a senator of this republic. Kung mag-walk out ka, kayo po. Ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walk out. You just imagine this. Hindi ba kami, mga mature na tao, napag-usapan namin ito? Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walk out? Bakit ka mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipagdebate? Hindi ang problema nila eh. Kami po hindi kami Yan, actually, yan rin ang naisip ko eh. Bakit kayo mag-walk out na binayaran kayo ng taong bayan through our tax o pinagsisweldohan kayo ng tax ng taong bayan para gumawa ng batas dyan, para magdebate dyan kung ano man ang pakay ninyo dyan sa Senado? Now, demokrasya tayo. Kung sino yung nakakarami, irespeto natin. Yan naman talaga ang meaning of democracy. Di ba? So bakit ngayon mag-walk out kayo kung hindi kayo sang-ayon sa pinagdidebatihan ninyo? So you're a sore loser talaga. Di ba? Instead na ide-defend mo ang ipinaglalaban mo, pero anong ginawa mo? Tinalikuran mo. So anong tawag nyo doon? Loser. Di ba? Oh, ituloy nyo yan. Pagdidebatihan nyo yan. Halatang halata na sila eh. Yan lang ang lagi kong sinasabi. Ang katotohanan ay mananaig talaga. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman